Sana maramdaman na ng taong bayan ang obligasyon at dapat gawin ng National Bureau of Investigation under ngayon ng bagong director, bagong management ni Attorney Melvin Matibag. Di man ako kilala niya ng personal pero madalas ko na-interviewan before. Yan po ay isang Batanggenyo rin. Taga Batangas din po yung Matibag. Okay? Asawa yata niya, congressman, kung di ako nakakamali. Batangas, Laguna ang pamilyang yan. Siya na po yung bagong director ng NBI na itinalaga ni Pangulong Marcos kapalit ng acting director na si Magno. Anyway, kaya sinasabi kong sana nga po ay ito na rin ang tamang director na ilagay. Kasi sa dami po na naging problema ng ating bansa, especially nung 2022, maraming talagang lumalabag sa mga batas, cyber libel at iba pa. Pero wala naman hong naipakulong ni isa ang NBI tungkol sa mga paglabag sa batas. Okay? Pati yung matinding pagbabanta, pagmumura ni Sara Duterte noong November 2023, 2024, press conference yun. Sinabi niyang meron siyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulong Marcos, First Lady at dating Speaker Martin Romualdez. Yan po ay isang hindi pangkaraniwang banta. Dahil yan ay Pangulo. Yan ay threat sa national security. Yan po ay national security concern ng mga security ng Pangulo. Pero 2024 pa yun. Ano ngayon? 2026 na. Walang ginawa ang NBI. Kaya itong bagong direktor na si Matibag, sana may magawa. Kasi ang NBI isa lang, National Bureau of Investigation. Sa dami po ng mga abusado, pero sa dami rin ng ating batas, wala naman hong nakita tayong personalidad na abusado ang napakulong. Lalo na doon sa fake news. Ay di ba yung DDS na saksakan ng bobo, katangahan? Nangongopya lang pala ng content. Ang feeling niya ay totoo, hindi naman pala nagdo-double check. Ngak-ngak lang at post lang ng post tungkol doon sa kalusugan ng Pangulo. Fake na medical certificate. Ginamit niya, inamin niya, nag-sorry, fake. Pero sabi ng NBI, hindi makukuha ng sorry lang yan. Kakasuhan pa rin siya. Alam mo ang ginawa niya? Inilaglag pa niya yung dalawang kasamahan niya, DDS din. Si Jason Sa at saka si Eric Siles. Inilaglag pa. Itinuro na doon daw galing. Isipin mo yan. Ganyan sila. Parang hindi nila alam ginagawa. Sige lang ng sige. Pero labag yan sa batas. Yan ay sample lang. Yung ngungo, hindi ko na anong pangalan no? Yung vlogger na ngungo ang dating. Ba tayo magagawa? Ganun ho kanyang personalidad eh. Kung anong itsura ng mukha niya, bahala na kayo. Hanapin nyo kung anong itsura. Ayaw ko na ipakita. Anyway, sample lang yun. Sa maraming mga pang-aabusong walang naipapakulong ang NBI mula pa nung araw. Sana sa ilalim ni Director Matibag magbago na. Although binabansagan sila na ito daw si Matibag ay dating Orma Duterte. Dati yun. Dati ang Secretary General ng PDP Laban. Dati rin yung Undersecretary o Presidente ng isang korporasyon tungkol sa enerhiya under ng Department of Energy ng panahon ni Cusi na bata ni Duterte. Pero kung hindi ako nagkakamali lately, lalo na nung magkaroon po ng mga hearing sa Kongreso, naging anti-Duterte na yan. Hindi siya nagpagamit. May prinsipyo. May prinsipyo niya si Atty. Matibag. Kahit siya ay dating makamaka Duterte, pero dahil sa nakikita niya at nangyayari, nanindigan siya. Kung yung mga gunita doon sa Quadcom hearing at mga hearing sa Kongreso, naimbitahan niya, nagsalita niya, anti-Duterte. Pinanindigan niya kung ano yung nangyayari. Pero ngayon po, nasa Marcos administration na. At ini-appoint ng Pangulo bilang bagong direktor ng NBI. Yun po yun. Okay? Hindi lang po ako, pasensya na kayo, hindi ako masyadong gumagamit ng mga video at picture kung wala akong approval yung may-ari. Kasi po, nire-respeto ko yung mga tao. Alam nyo kasi, yung paggamit ng video at picture ng isang personalidad, pag hindi kayo nagpaalam, yan ay labag sa kanyang karapatan. Ayaw ko po nung ganun. Kaya hindi, kung inyong mapapansin, kakaiba sa lahat yung aking ginagawa. Hindi naman tayo nagyayabang kasi yun ang style ko.
Ayaw kong manggamit ng mukha ng may mukha at video ng may video kung walang approval. Kasi pagka hindi nila nagustuhan ang sinabi mo, yun ang gagamitin ng ebidensya against you. Kaya yung mga gumagawa nito na ang daming burloloy sa kanilang mga channel, hindi nila alam may problema yun kapag sumabit sila. Yun ang gagamitin ebidensya laban sa kanila. Kasi yung paggamit ng picture at video, yan po ay napakasensitive. Lalo na kung hindi politiko or simpleng pamilya. Di ba? Pag ikaw ngayon magpapapicture, makikiusap ka kung pwede. Pag pinicturean mo isang tao nang walang approval, pwede kang habulin, pwede kang pagalitan. Yun po yun. Ganun ang karapatan ng isang tao. Lalo na kung hindi naman public official. Ayan, paalala lang. Anyway, so sana po ay magbago ng NBI. Ipakita nila na ang BI ay iba kaysa sa pulis. Non-partisan yan. Dapat nakatingin sa trabaho at hindi yung politika. Kasi sa dami-dami po ng mga nangyari sa ating bayan mula noong 2022 Marcos administration ng mga pang-aabuso at lumalabag sa batas. Hanggang warning lang sila. Hanggang patawag lang sila. Mag-warningan yung kung sino, papatawag doon, kakusapin, pagkatapos wala na. Yung damage nung ginawa ng mga lumabag sa batas, parang baliwala lang. Ano yun? Eh, ang NBI naman po, hindi korte. Kaya nga NBI, National Bureau of Investigation, mag-iimbestiga lang sila. Tapos mag-file sila ng kaso. Eh, kung wala kang ipinala kaso, puro lang imbestiga. Ano yun? Puro lang patawag, puro lang warning, puro lang banta. Hindi pwede yun. Kailangang ipatupad nyo ang batas, pasintabi na mga taga-NBI. Ako, ang tagal kong reporter ng NBI nung araw. Nung panahon ni General Lim, siya ang director noon, yung buhay na buhay ang NBI noon, talagang lahat natakot ng mga kriminal. Kasi kay Lim, kahit sino ka, huhulihin ka. Meron pa nga siyang shoot to kill order noon. Pag nagtatago ka at nag-order siya ng hulihin, patay o buhay, kinabukasan bago mag-almusal, sumusuko na sa NBI. Kasi pagka nakita ka ng mga bata ni Lim, may paglalagyan ka talaga. Ganon. Yun ang kailangang liderato. Aninindigan, abogado yun. Hindi, direktor ng NBI yun eh. Ibang-iba yung Lim, naalaala ko lang. Pero wala na. Wala nang nakasunod eh. Nung panahon ni Velasco, sumunod sa kanya, hindi na nagbago na rin. Hindi, lumambot ang NBI. So hindi katulad ng panahon yun na talagang, panahon ni Cory, panahon ni General Lim, Director Lim, nako, kahit sino, bahag ang buntot. Sumusuko, pag hindi ka sumuko, may paglalagyan ka. Pero na dahil sa takot at pinatupad niya ang batas, maraming nakasuhan, maraming nagbago. Eh yun ang dapat mangyari. Gawin ang tapang at batas. Di ba? Director Matibag, kabayan, good luck. Sana'y magtagumpay ka, tagumpay mo, tagumpay ng mga Pilipinong matitino. Dapat matakot ang mga kriminal sa iyo. Huwag kang matakot sa mga kriminal. Please lang. Please like and share.